Hindi pa tuluyang humuhupa ang nakapapasong sikat ng araw sa makikitid na kalye de bato ng Figan. At sa hangin ay may halong amoy ng sampaguita at lumang kahoy na siyang pagkakakilanlan ng makasaysayang lungsod. Si Aling Dolores ay balisang naglalakat-lakat sa balkonahe ng kanilang lumang bahay na pamanapan ng kanyang na ninuno. Ang kanyang na mata ay pabalik-balik na tumitingin sa lumang orasan sa dingding. Ang araw na ito ay tila isang malaking labanan para sa kanya dahil isang binatang ipinagmamalaki ng kanilang tulay o tagapamagitan ang darating upang makilala ang kanyang anak na si Isabel. Sa isip ni Aling Dolores, nakabuo na siyang isang marangyang imahe. Darating ang binata sa kanyang isang mahaba at kumikinang na kotse at ang buong kapitbahayan ay dudungaw sa kanilang nabintana na inggit sa kanilang magandang kapalaran. Ipinagutos niyang linisin ang bawat sulok ng bahay at ang lumang sofa ay nilagyan niya ng bagong punda upang maitago ang nabakas ng kanilang katamtamang pamumuhay. Si Isabel sa kanyang silid ay nakaupo sa harap ng salamin. Isang bahagyang panginginig sa kanyang makamay ang nagpapakita ng kanyang kaba. Nakasuot siya ng isang simple ngunit magandang bestidang kulay rosas na lalong nagbigay buhay sa kanyang kayumangging balat. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng kanyang ina kung paano umupo, paano magsalita na parabang siya ay isang manikang palamuti na ihaharap sa merkado. May kakaibang pag-aalinlangan sa puso ni Isabel. Naghahanap siya ng isang kabiyak na unawa sa kanyang kaluluwa, hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo. Ngunit alam din niya kung gaano kabigat para sa kanyang ina ang kanilang kalagayang pinansyal at ang walang katapusang sismis ng mga kapitbahay. Kaya't tahimik na lamang siyang sumusunod sa bawat utos. Bigla, sa kantong ng kanilang kalye, umalingaw-ngaw ang tahol ng naaso kasabay ng ugong ng isang sasakyan. Nagliwanag sa pag-asa ang mukha ni Aling Dolores. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pinto upang salubungin ang kanyang magiging manugang. Ngunit nang sumilip siya sa labas, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho na parang bula at napalitan ng matinding pagkadismaya at galit. Walang magarang kotse na nakaparada. Walang naka-uniformeng super na nakmamadaling makbukas na pinto. Ang nandun lamang ay isang binatang pinagpapawisan. Isinasandal ang isang napakaluma at kalawangin ng bisikleta sa pader. Ang binatang iyon ay si Miguel na sadyang nakpasya na itago ang kanyang tunay na pagkatao. Nais niyang malaman kung mayroon bang tatanggap sa kanya nang hindi dahil sa kanyang yaman. Nakasuot siyang simpleng kamisa de sino at pantalon at ang kanyang paa ay may suot na lumang sinelas na punong na alikabok ng Figan. Sa kanyang mukha ay may isang mahinahon at magiliw na ngiti na lalong nagpatingkat sa lalim ng kanyang mata. Ngunit para kay Aling Dolores, ang ngiting iyon ay larawan lamang ng kahirapan at kawalan. Ang tagpong iyon ay isang malaking insulto na ang manliligaw ng kanyang anak ay dumating sakay lamang ng bisikleta. Pinilit ni Aling Dolores na kontrolin ang kanyang galit at may nanunuyong lalamunan na binati si Miguel. Ngunit wala na sa kanyang boses ang tamis na naroon kanina lamang. Nabasa ni Miguel ang ekspresyon sa mukhang ginang, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang kanyang pagiging kalmado. Magalang siyang pumasok sa loob ng bahay. Tensyonado ang kapaligiran sa sala. Maging ang mabagal na ikot ng ventilador ay parang ingay at ang mga litratong nakasabit sa dingding ay tila mga manonood sa isang dula-dulaan. Maingat na umupo si Miguel sa gilid ng sofa, napansin kung paano siya titigan ng mga tao na parabang isang magnanakaw na nakapasok. Pumasok si Isabel na may dalang isang bandehadong ng merienda. Ang kanyang mata ay nakatungo sa sahig sapagkat ramdam na niya ang inis ng kanyang ina. Nang iabot niya ang baso ng palamig kay Miguel, napadako ang kanyang tingin sa sapatos nito at sa susing ng bisikleta na nakapatong sa mesa. Isang tanong ang sumagi sa isip ni Isabel. Ito ba talaga ang binatang laman ng napapuri? Ngunit pinigilan niya ang kanyang kuryosidad. Habang kinukuha ang baso, tumingin si Miguel kay Isabel.
May kislap sa kanyang na mata na nagsasabing hindi siya naroon para sa anumang palabas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel na marahil ang pagiging simple na ito ang katotohanan. Ngunit ang malalim na pahinga ng kanyang ina ay muling nakpabalik sa kanya sa realidad. Nagsimula ang usapan at si Aling Dolores ay diretsahang nagpaulan ng matatalas na tanong na para bang iniimbestigahan ang isang kriminal. Tinanong niya si Miguel tungkol sa kanyang trabaho at kita, na may halatang pangmamalit sa kanyang boses. Maingat na sumagot si Miguel, sinabing siya ay nasa larangan ng agrikultura at ang kanyang layunin ay tulungan ang manayon na umunlad. Sadyang hindi niya binanggit ang kanyang kumpanya o posisyon at ipinakilala ang sarili bilang isang anak ng simpleng magsasaka. Nang marinig ito, nawalan ng pasensya si Aling Dolores. Inakala niyang niloko siya na tulay isang simpleng magsasaka ang ipinadala sa kanila sa halip na isang mayamang negosyante. Itinuro ni Aling Dolores ang susingang bisikleta sa mesa at may pang-uyam na nagtanong, "Diyan mo ba isasakay ang magiging asawa mo para mamasyal?" Ang tanong ay umaling-aungaw sa buong silid at si Isabel ay tila natunaw sa hiya. Ngunit hindi siya nakapagsalita. Walang bahid ng pagkahiya, sumagot si Miguel. "Ang bisikletang ito po ay ala-ala ng aking ama. Ito ang nagpapaalala sa akin na laging manatiling nakatapak sa lupa. Ang sasakyan ay dinadala lamang ang katawan, ngunit ang magagandang asal ang nagdadala sa tao sa tagumpay." Ang sagot na iyon ay lalong nagpasiklab sa mayabang na kalooban ni Aling Dolores. Naramdaman niyang iniinsulto nito ang kanilang kahirapan, tumaas ang tensyon sa silid, at ang lahat ng formalidad ay naglaho nang ipakita ni Aling Dolores ang kanyang tunay na kulay. Diretsahan niyang sinabi kay Miguel na ang kanyang anak ay pinalaki sa luho at hindi niya hahayaang mapahiya sa pamamagitan ng pagpapakasal nito sa isang nagbibisikleta lamang. Ipinagyabang niya ang kagandahan at edukasyon ni Isabel, sinabing maaring pumila ang makotseng nag-abang para sa kanya. Habang pinakikinggan ang lahat na ito, naging seryoso ang mukha ni Miguel, ngunit hindi siya tumutol dahil naunawaan niyang ito ay isang negosasyon ng relasyon, hindi pagsasama. Tumingin na lamang siya kay Isabel, umaasang magsasalita ito laban sa pang-iinsulto. Isang digmaan ang nagaganap sa kalooban ni Isabel. Sa isang banda, humahanga ang kanyang puso sa mga salita at katapatan ni Miguel. Sa kabilang banda, nakagapos siya sa takot sa kanyang ina. Nakita niya sa mga mata ni Miguel ang kawalan ng kasakiman. Sa halip ay isang kapanatagan na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit mula pagkabata, itinuro sa kanya na ang desisyon ng mga nakatatanda ang laging tama at hindi nabubusok ng pag-ibig ang kumakalam na tiyan. Kaya nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita, nanatili siyang tahimik at ibinaling ang kanyang tingin. Iyon na ang pinakamalaking sagot para kay Miguel. Pinatunayan ng kanyang katahimikan na tulad ng kanyang ina, alipin din siya ng panlipunang estado. Tinapos ni Aling Dolores ang usapan sa pamamagitan ng pagsenyas kay Miguel na umalis na at sinabing huwag na itong magpapakita pa sa kanilang bahay. Ang insulto ay napakatindi na kayang magpakulo ng dugo ng sinumang may amor proprio. Ngunit huminga lamang ng malalim si Miguel at tumayo. Sa isang napakahinahong boses, sinabi niya, "Ang yaman po ay nariyan ngayon, bukas ay maaring wala na." Ngunit ang pagkatao ang tunay na kayamanan ng isang tao. Nagmano siya kay Aling Dolores, isang di mawawalang bahagi ng kulturang Pilipino na ikinagulat mismong ginang. Ngunit napakalaki ng kanyang ego na hindi man lang niya ito binasbasan. Kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang bisikleta at binigyan si Isabel ng isang huling sulyap walang bahid ng sisi, kundi isang malalim na kalungkutan. Hindi dahil sa tinanggihan siya, kundi dahil sa isang mabuting babae na nakakadena sa mga pamantayan ng lipunan. May mga luha sa mata ni Isabel, ngunit hindi ito tumulo. Pinatigas na niya ang kanyang damdamin.
Alam niyang may isang bagay siyang pinakawalan ngayon na marahil ay hindi na niya muling mahahanap. Ngunit mas nanaig ang bigat ng lipunan. Paglabas ni Miguel sa bahay, pinaktinginan siya ng kapitbahay, nakbubulungan na napakasimple naman pala na lalaki. Binuksan ni Miguel ang kandado ng kanyang bisikleta at ang kalansing ng bakal ay bumasag sa katahimikan. Itinapak niya ang kanyang paa sa pedal at dahan-dahang nagbisikleta palayo sa kalyeng iyon kung saan hinamon ang kanyang dangal. Pababa na ang araw at nagipon ang madidilim na ulap sa kalangitan, isang senyales marahil ng paparating na bagyo. Lumamig ang hangin, nungit sa dibdib ni Miguel ay may nagaalab na apoy. Isinara ni Aling Dolores ang pinto ng malakas at ngumiti sa kanyang tagumpay, na para bang iniligtas niya ang kanyang anak sa isang malaking kapahamakan. Sinabi niya kay Isabel na dapat itong matuwa dahil nakawala na sila sa isang pulubi at ngayon ay maaari na silang maganap ng mapapangasawa nito sa isang mas mayaman at kilalang pamilya. Bumalik si Isabel sa kanyang silid at tumingin sa bintana, pinagmamasdan ang maalikabok na daan kung saan nawala si Miguel. Sa kanyang pandinig, umuhong pa rin ang tunog ng makahulong ng bisikleta, paulit-ulit na nakpapaalala sa kanya ng desisyong kanyang hinawa. Sa mga pampangang ilog ng Vigan, nagsisimula na ang paghahanda para sa gabi. Ang hangin ay tahimik, ngunit sa isip ni Miguel ay may mga alon na nagtatanong kung may halaga pa ba ang katotohanan at pagiging simple sa mundong ito. Nagpatuloy siya sa pagbibisikleta palayo sa ingay nga lungsod at nangako sa sarili na gagawin niyang kilala ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang nagawa, hindi sa pamamagitan ng palabas. Natutunan niya ang isang mapait na aral sa araw na iyon. Sinasamba ng makatao ang makabagay na pag-ari ng isang tao, hindi ang tao mismo. Samantala, sa bahay ni Isabel, tinatawagan na ni Aling Dolores ang tulay at pinapagalitan ito kung bakit ganoong uri ng laki ang ipinakilala sa kanila. Nagbubuo silang makapangarap para sa kinabukasan ng kanyang anak, makapangarap na puno ng ginto, pilak at magasasakyan. Wala silang kamalay-malay na ang nagbibisikleta na kanilang itinaboy ay malapit ng maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong rehiyon. Ang tadhana ay nakangiti sa isang sulok dahil nahanda itong isang laro para sa mga tauhang ito na hindi nila kailanman inakala. Lumalim na ang gabi at naging tahimik na ang mga kalye ng Vigan, ngunit sa lumang bahay na iyon ay may kakaibang lungkot na namamayani. Hindi makatulog si Isabel, pabalik-balik sa kanyang higaan dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya. Pakiramdam niya ay isang diamante ang kanyang itinapon para lamang pumulot ng bato. Ngunit huli na ang lahat, hindi na mababawi ang nasalitang binitiwan. Tinanggap na niya ang hatol ng kanyang kapalaran nang hindi iniisip kung paano nito babaguhin ang takbo ng kanyang buong buhay. Pagdating ni Miguel sa kanyang farmhouse, naghihintay ang kanyang ama, si Mang Ramon. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang anak at kahit walang sinasabi, naunawaan na niya ang lahat. Inakbayan ni Mang Ramon si Miguel at sinabing, "Anak, ang nangyari ay para sa ikabubuti. Ang panahon ang magpapakita sa bawat isa ng kanilang tunay na lugar." Ipinasok ni Miguel ang kanyang bisikleta sa garahe at ipinarada sa tabingang kanyang mamahaling sasakyan. Naramdaman niyang ang bisikletang iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kotseng naroon. Ito ang saksi sa kanyang napinagmulan at ngayon iniligtas siya nito mula sa isang maling relasyon. Sa gayon, ang pangyayaring iyon ay nagtulak sa dalawang buhay sa magkaibang landas. Ang isang landas ay patungo sa kayabangan at pagsisisi, habang ang isa naman ay patungo sa pagsisikap at tagumpay. Ang hapong iyon sa Vigan ay naging saksi sa isang pagkakamali na ang kabayaran ay magiging napakabigat sa darating na panahon. Ang kayabangan ni Aling Dolores at ang katahimikan ni Isabel ay naging bahagi ng kasaysayan, ngunit ang resulta nito ay nabubuo pa lamang sa sinapupunan ng hinaharap.
Ang gulong ay umikot na, at ngayon, kailangan na lamang nitong bilisan ang takbo. Matapos ang hapong iyon, ang kapaligiran sa bahay ni na Aling Dolores ay naging parang may pagdiriwang. Pakiramdam niya ay nailigtas niya ang kanyang anak mula sa isang malaking sakuna. Buong pagmamalaki niyang ikinukuwento sa mga kapitbahay kung paano niya pinalayas ang nagbibisikletang iyon na hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Para sa kanya, ang kahirapan ay isang nakahahawang sakit na mas mabuting iwasan. May ningning ni isang nagwagi sa mukha ni Aling Dolores. Ngunit hindi niya nakikita na ang kanyang tagumpay ang siyang naglalatag ng pundasyon para sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Nang gabing iyon, isang bagong manliligaw ang ipinakilala ng tulay. Isang pamilya na ang kislap ay nakabubulag sa mga mata ni Aling Dolores. Ang pangalan ng lalaki ay Marco, nag-isang anak ng isang kilalang kontratista sa lungsod. Ayon sa sabi-sabi, natutulog daw ito sa salapi. Punong pahanga ang mga kwentong tulay tungkol kay Marco. May mga imported na sasakyan at taon-taon ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Nang marinig ito, agad na naakit si Aling Dolores. Walang masusing pagsisiyasat, agad niyang inanyayahan ang binata. Para sa kanya, ang pinakamalaking katibayan ng pagkatao. Nasa kanyang silid si Isabel, naririnig ang lahat, ngunit walang kahit anong sigla sa kanyang puso. Sa halip, isang kakaibang pagkabalisa ang kanyang nararamdaman. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mahinahong mukha ni Miguel na kahit ininsulto ay hindi nawalan ng dignidad. Sinasabi sa kanya ng kanyang konsensya na ang isang taong may ganoong paggalang sa alaala ng kanyang magulang ay hindi maaring maging masama. Ngunit ang boses ni Isabel ay nalunod sa ingay ng ambisyon ng kanyang ina. Naging isa na lamang siyang tahimik na manonood. Alam na ang kanyang buhay ay huhubugin na hindi ng kanyang sariling kagustuhan kundi ng kagustuhan ng kanyang ina. Kinabukasan, dumating si Marco sakay ng kanyang malaking SUV. Pagpasok pa lang sa kalye, ay bumusina na ito ng malakas. Nakasuot siya ng itim na salamin at sa kanyang lig ay kumikinang ang isang makapal na gintong kuwintas na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagpasikat. Ang kanyang paglakad ay tila ba isang pabor, ang kanyang ginagawa sa lupang kanyang tinatapakan, at hindi man lang niya binati ang nakatatanda. Tuwang-tuwa si Aling Dolores nang makita siya. Ito na ang prinsipe na kanyang pinangarap para sa kanyang anak. Pakaupo pa lang sa sala, nagsimula ng magyabang si Marco tungkol sa kanyang yaman. Nakomento pa ito tungkol sa kalidad ng mantel sa mesa at tumawa na pinalagpas na lamang ni Aling Dolores bilang isang biro. Nakaupo si Isabel sa isang sulok, pinakmamasdan siya, at sa bawat salita ni Marco ay may nararamdaman siyang kababawan. Kung saan may lalim at pagiging totu sa mga salita ni Miguel, kay Marco naman ay puro kayabangan at pagpapakitang tao lamang ang naroon, na sumusugat sa sensitibong puso ni Isabel. Nahanda ng sobra-sobra si Aling Dolores at yumukod sa bawat kondisyon ni Marco na parabang isinusubasta niya ang kanyang sariling anak. Nagpahiwatig si Marco kung anong klase ng kasal ang gusto niya at agad namang pumayag si Aling Dolores. Nagpasya siyang isangla ang kanilang mga alahas o mangutang, huwag lang mawala ang pagkakataong ito. Nakalimutan niyang ang isang relasyong nagsimula sa kasakiman at pagkukunwari ay hindi kailanman magbubunga ng isang masayang kinabukasan. Samantala, sa isang marangyang distrito ng kalapit na siyudad, sa malawak na punong tanggapan ng La Cruz Agriventures, namamayani ang katahimikan at disiplina. Si Miguel de la Cruz ay nakaupo sa kanyang upuang pang-ehekutibo, nakatingin sa labas ng salaming pader kung saan unti-unting tinatakpan ng mga ulap ang araw. Hindi na siya ang simpleng binatang nakbisikleta at ininsulto. Isa na siyang maimpluwensyang
CEO na kayang paganahin ang merkado sa isang kumpas lamang. Ang kanyang kamisa de sino ay napalitan ng isang mamahaling suit, ngunit ang dati pa ring sakit at lalim ay naroroon pa rin sa kanyang nga mata. Sa kanyang mesa ay may isang malaking folder ang proyekto para sa pagtatayo ng isang modernong ospital para sa mahihirap sa labas ng Vigan. Iyon mismo ang lugar kung saan nakatira si Isabel, kung saan ang mga tao ay nahihirapang maglakbay patungong siyudad para magpagamot. Hindi gumawa ngang mapait na hakbang si Miguel para makaganti. Sa halip, pinili niya ang landas ng paglilingkod. Kinuha niya ang kanyang panulat at inaprubahan ang proyekto. Iniisip na marahil ang kanyang yaman ay maaring magligtas ng buhay ng iba. Ito ang kanyang paraan para sabihin sa mundo na ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Pumasok ang kanyang sekretarya at sinabing sa susunod na linggo na ang groundbreaking ceremony ng ospital at nais ng lokal na pamahalaan na si Miguel mismo ang dumalo. Tumango si Miguel at habang nakatingin sa labas, sinabing siguradong pupunta siya dahil hindi niya dapat kalimutan ang kanyang napinakmulan. Sa isang sulok ng kanyang isip, naroon pa rin ang alaala ni Isabel at nais niyang malaman kung masaya ba ito. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa trabaho upang punan ang puwang na iniwan ng isang pakikita sa kanyang puso. Sa bahay ni na Isabel, nagsimula na ang paghahanda sa kasal. Ginastos ni Aling Dolores ang kanilang naipon na parang tubig. Kinuha niya ang titulo ng kanilang lupang pamana at isinangla para lamang mapantayan ang antas ni Marco. Nang sinubukang tumutol ni Isabel, pinagalitan siya ng ina at sinabing para rin ito sa kanyang magandang kinabukasan. Nakikita ni Isabel na nababaw na sa utang ang kanilang pamilya, ngunit ang kanyang ina ay bulag sa kasakiman. Madalas bumisita si Marco, ngunit ang kanyang interes ay mas nakatuon sa lupa ng kanilang pamilya at sa mga regalong ibinibigay ni Aling Dolores kaysa kay Isabel. Sa katunayan, isa siyang negosyanteng palugi na naubos ang pera sa sugal at ngayon ay nangangailangan ng malaking dote para may salba ang kanyang pangalan. Nahalata niya ang bulak na ambisyon ni Aling Dolores at ginamit ito para hulihin siya sa kanyang bitag. Nakikita ni Isabel ang panlilinlang sa mga mata ni Marco, ngunit wala siyang ebidensya para makumbinsi ang kanyang ina. Sa hangin ng Vigan, may tunog ng paghahanda sa isang banda at sa kabilang banda may ugong ng isang malaking pagbabago na hindi pa naririnig ng sinuman. Abala si Miguel sa kanyang trabaho at gabit araw siyang nagsisikap para dalhin ang kanyang kumpanya sa mas mataas na antas. Ang kanyang mga empleyado ay humahanga sa kanyang pagiging simple at kasipagan. Hindi alam kung gaano kalungkot ang kanilang boss sa loob. Kinausap niya ang kanyang ama at sinabing babalik siya sa kanilang probinsya para magsimula ng bago. Binasbasan siya ni Mang Ramon at sinabing, "Anak, ang taong nananatiling nakatapak sa lupa, ang langit ay para sa kanya." Malapit na ang araw ng kasal. Ang bahay ni na Aling Dolores ay punong ng kamag-anak na pumupuri sa kanilang huwad na karangyaan. Sabi ng lahat, napakaswerte ni Isabel at nakahanap ng mayamang pamilya. Si Isabel ay naglalakad-lakad na may peking ngiti dahil kailangan niyang magpanggap na masaya sa harap ng lipunan. Sa gabi, tumitingin siya sa bintana at nag-iisip, nabibili ba talaga ng pera ang kaligayahan? Pakiramdam niya ay alis lamang siya sa isang hawla para pumasok sa isang mas malaking hawlang ginto. Ang balita tungkol sa proyekto ng ospital ni Miguel ay kumalat na parang apoy sa buong rehiyon. Pinag-usapan ng lahat ang mapagbigay na pilantropo na nagdonat ng milyon-milyon. Naging headline ito sa mga diaryo, ngunit pinanatiling lihim ni Miguel ang kanyang pangalan at muka dahil ayaw niya ng publisidad. Narinig din ni Aling Dolores ang balita at ngumuso, sinabing baliho lang siguro ang mag-aaksaya ng pera sa mga mahihirap. Wala siyang ideya na ang taong kanyang pinagtatawanan ang magiging tagapagligtas ng kanilang lugar.
Nang malaman ni Marco ang tungkol sa ospital, agad siyang gumawa ng plano para makuha ang kontrata. Naisip niyang gamitin ang pangalan ng kanyang magiging pamilya para makapasok sa proyekto at kumita ng malaki. Sinabi niya kay Isabel na pagkatapos ni kasal ay bibili sila ni lupa malapit sa ospital dahil tiyak na tataas ang presyo nito. Sa mga salita ni Marco, puro negosyo at tubo lang ang naririnig ni Isabel, hindi pagmamahal. Umiikot ang gulong ng panahon at malapit na ang araw kung kailan maghaharap ang katotohanan at kasinungalingan. Inihanda ni Miguel ang kanyang helicopter at inutusan ang kanyang manager na diretsong lumapag sa site. Ito ang kanyang unang pampublikong pagpapakita at nais niyang makita ng mundo kung ano ang kayang gawin ng isang anak ng magsasaka. Walang paghihiganti sa kanyang puso, ngunit nais niyang bigyan ng katapusan ang laro ng tadhana. Ipinasakay din niya sa isang truck ang kanyang lumang bisikleta dahil nais niya itong laging kasama. Sa bahay ni na Aling Dolores, nagaganap ang isang ritual bago ang kasal. Ngunit may ingay sa kalye, may isang malaking opisyal o negosyante daw na darating sa isang malawak na lupain sa labas ng bayan at may helikopter na lalapag. Iniwan ng mga tao ang kanilang ginagawa para manood. Naisip din ni Aling Dolores na pumunta kasama si Marco para tumaas ang kanilang estado sa lipunan. Inihanda ng tadhana ang entablado para pagtakpuin ang lahat ng tauhan kung saan ang lahat ng tabing ng pakukunwari ay babaksak. Si Isabel, Aling Dolores at Marco ay naglakad patungo sa lugar kung saan darating si Miguel. Hindi nila alam na sasalubungin nila ang kanilang sariling katotohanan. Ang kulok ng maulap sa langit at ang sigawan ng mga tao sa lupa ay lumikha ng isang madulang kapaligiran. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo na babago sa lahat. Ang malawak na lupain sa labas ng Vigan ay parang isang perya sa araw na iyon. Libu-libong tao ang naktipon at ang alikabok ay umiikot sa hangin. Ito ang dating tigang na lupa kung saan tuyong damo lamang ang tumutubo. Ngunit ngayon ay may mga makukulay na tolda at malalakas na tunok mula sa mga speaker. Dumating ang mga tao mula sa mga kalapit na baryo sakay ng mga traktor at kariton dahil narinig nilang may isang Mesiyas na darating para magpatayo ng ospital para sa kanila. Si Aling Dolores ay nakasuot ng kanyang pinakamabibigat at pinakakumikinang na alahas at inayos ang kanyang mamahaling bestida upang may pakita ang bawat detalye nito. Nakikipagsiksikan siya sa mga tao, tinutulak sila para makarating malapit sa VIP area at may pakita ang kanyang mataas na katayuan. Kasama niya si Marco na muling nakasuot ng itim na salamin, sinusubukang makipagkamay sa mga lokal na politiko para magpakitang gilas. Paulit-ulit na sinasabihan ni Aling Dolores si Isabel na tumayo ng tuwid at ngumiti. Wala run ang puso ni Isabel. Sa gitna ng ingay, nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Biglang may umugong sa kalangitan, mas malakas kaysa sa kulog at sa ingay ng na-speaker. Sabay-sabay na tumingala ang libu-libong ulo. Isang itim na tuldok ang lumitaw sa malayo, mabilis na lumalaki, kasabay ng malakas na hangin. Ibinaba ni Marco ang kanyang salamin na mamangha dahil sa pelikula lamang niya nakita ang ganong bagay. Iyon ay isang dambuhala at modernong helikopter. Ang maelisi nito'y humihiwa sa hangin at lumilikha ng nakabibinging ingay. Papunta ito sa helipad na inihanda malapit sa entablado. Tumama ang sikat ng araw sa metal nitong katawan at ang logo ng La Cruz Agri Ventures ay malinaw na nababasa mula sa malayo. Nang lumapak ang helikopter, ang hangin mula sa mga elisi nito ay lumikha ng isang maliit na buhawi ng alikabok. Ang mamahaling damit ni Aling Dolores ay nilipat ng hangin at nagulo ang kanyang buhok, sinira ang kanyang ayos sa isang iglap. Huminto ang helikopter at dahan-dahang humupa ang alikabok. Tumakbo ang security guard at pumalibot dito. Ang makapolitiko
at opisyal na kanina'y mayabang na nakaupo ay biglang tumayo ng tuwid. Bumukas ang pinto ng helikopter. Unang bumaba ang isang katulong at pagkatapos, isang binata ang lumabas na may kakaibang karisma at tiwala sa sarili sa bawat hakbang. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark blue na suwet na akmang-akma sa kanyang katawan. Ang kanyang sapatos ay kumikinang. Iyon si Miguel, ang mismong lalaki na ilang linggo lang ang nakalipas ay ininsulto at pinalayas ni Aling Dolores mula sa kanyang tahanan. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Nang tanggalin ni Miguel ang kanyang salamin at iangat ang kamay para batiin ang natao, tila gumuho ang mundo ni Aling Dolores. Nanlaki ang kanyang mata at hindi siya makahinga. Ang mukhang iyon, ang kayumangging balat, ang mahinahong ngiti lahat ay pareho. Ngunit ang kanyang kapaligiran ay ganap na nagbago. Hindi makapaniwala si Aling Dolores. Nanginginig niyang hinawakan ang braso ni Marco at tinanong kung pareho ba silang nakikita. Namanhid ang kanyang isip at ang mag-aalala ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. Si Marco, na kanina'y nagmamayabang, ay biglang namutla. Kilala niya si Miguel, ngunit na magasin at TV lamang. Pabulong niyang sinabi kay Aling Dolores, siya si Miguel de la Cruz, ang pinakabata at pinakamatagumpay na industrialis sa bansa. Nang marinig ito, nahilo si Aling Dolores at pakiramdam niya'y sasabog ang kanyang puso. Ang lalaking kanyang minata bilang isang dukhang magsasaka ay ang may-ari pala ng yaman na hindi niya kayang sukatin. Ang kanyang makalkulasyon ay ganap na sumablay at ang kanyang kayabangan ay nadurog sa kanyang paanan. Nakatayo si Isabel sa gitna ng natao. Ang kanyang mata ay nakatutok kay Miguel, ngunit hindi siya nagulat. Sa halip, isang malalim na pihati ang kanyang naramdaman. Nakita niya sa mga mata ni Miguel ang parehong lalim na nakita niya noong araw na iyon. Napagtanto niya na hindi nagsinungaling si Miguel. Ipinakita lamang nito ang kalahati ng katotohanan para subukin kung sino ang maaring magmahal sa kanya ng walang kapalit na pera. Isang agos ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luhang saya, kundi na pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. Umakyat si Miguel sa entablado kung saan sinalubong siya ng bulaklak. Ngunit hindi na opisyal na katuon ang kanyang tingin, kundi na matatandang, magsasaka at manggagawa na nakatayo sa ilalim ng araw. Tinanggihan niya ang upuang VIP at dumiretso sa mikropono. Sinabi niyang ospital ay hindi sa kanya, kundi sa mga taong nagpapagal para umunlad ang bansa. Ang kalagayan ni Aling Dolores ay parang sinampal. Paulit-ulit niyang naalala kung paano niya nilibak ang bisikleta ni Miguel. Ngayon, ang nagbibisikleta ay dumating sakay ng helikopter at siya'y nakatayo sa alikabok. Ang kanyang kasakiman ay naging isang lubid sa kanyang lig. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Miguel ang kanyang ama at sinabing ipinagmamalaki niyang siya'y anak ng isang magsasaka. Sinabi niyang ang tunay na mayaman ay hindi ang may malalaking sasakyan, kundi ang may malaking puso. Ang bawat salita niya ay parang tunaw na tingga sa pandinig ni Aling Dolores, isang salamin kung saan kitang-kita niya ang kanyang pangit na pagkatao. Pagkatapos ng programa, bumaba si Miguel at nilapitan ang mga ordinaryong tao. Nakmamano siya sa mga matatandang babae at hinahaplos ang ulo ng mga bata. Sa isang huling despradong pagtatangka, sinubukan ni Aling Dolores na lumapit. Iniisip na baka maari pa siyang humingi ng tawad. Ngunit walang galang siyang hinarang at itinulak ng mga security guard. Ang lalaking kanyang pinalayas ay hindi na niya ngayon maabot. Nakita ni Isabel ang kanyang ina na tinutulak at sa unang pagkakataon, sa halip na awa, galit ang kanyang naramdaman. Ilang metro na lang ang layo ni Miguel, ngunit ang distansyang iyon ay parang milya-milya. Biglang napatingin si Miguel sa kanilang direksyon. Naktama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Miguel,
walang galit o pagkamuhi. Isang tingin lamang na parang estranghero na mas masakit kaysa sa anumang parusa. Tiningnan niya si Isabel na parang isa lamang siya sa mga taong naroon at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin. Ang pagwawalang bahala na iyon ay napakatindi na tila sinaksak ang puso ni Isabel. Kung nagalit man lang sana si Miguel, marahil may pag-asa pang magkayos. Ngunit ang kanyang kawalang interes ay nagsasabing sarado na ang kabanatang iyon magpakailanman. Tumalikot si Miguel at nakpatuloy sa pag-inspeksyon sa lugar. Ang alikabok na kanyang iniwan ay dumapo sa mukha nina Aling Dolores at Isabel. Si Marco, na kanina'y nagaastang hari, ay mukha ng duwende sa anino ni Miguel. Nakita niyang ang taong kanyang nirerespeto ay yumuyukot lahat kay Miguel. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang tumakas bago pa siya mapansin. Pababa na ang araw. Si Aling Dolores ay tulala pa ring nakatayo. Ang imaheng ng lumang bisikleta at bagong helikopter ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ipinagpalit niya ang diamante para sa pangarap na ginto at ngayon abo na lamang ang hawak niya. Naramdaman ni Isabel ngayon kung paano magparusa ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng bagay mula sa iyo, kundi sa pagpapakita kung ano ang iyong sinayang. Ang realisasyong iyon ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang groundbreaking ceremony ng ospital ay naging huling libing para sa mga pangarap ni Isabel at Aling Dolores. Ang mataw ay pumapalakpak, ngunit sa ingay ng mga palakpak na iyon ay nababasag ang kaligayahan ng isang pamilya. Ang ingay ng mga tao ay umugong pa rin, ngunit para kay Isabel, ang mundo ay biglang tumahimik. Ang kanyang mapa ay kusa siyang dinala patungo sa direksyon ni Miguel. Gusto niyang tumakbo, sabihing isang pagkakamali ang lahat at humingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit nang subukan niyang tumawid sa harang, hinarangan siya ng dalawang malalaking security guard. Kilala ko po si Ginoong Miguel de la Cruz. Gusto ko lang siyang makausap, pagmamakaawa niya. Ngunit para sa mga guwardiya, isa lamang siyang mukha sa karamihan. Marahan siyang itinulak pa atras. Ang tulak na iyon ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano pinalayas ng kanyang ina si Miguel. Ngayon, binaliktad nega tadhana ang sitwasyon. Narinig ni Miguel ang komosyon at lumingon. Muling naktama ang kanilang mga mata. Umaasa si Isabel na tatawagin siya ni Miguel o kahit magagalit man lang. Ngunit ang ekspresyon sa mga mata ni Miguel ay mas malala pa sa galit, isang malamig na kawalan. Tiningnan niya si Isabel na parang isang estrangherong nakasalubong sa daan at pagkatapos ay basta na lang kinalimutan. Bahagya siyang tumango, isang kilos na mas mukhang pamamaalam kaysa pagbati at muling ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang makasama. Ang pagwawalang bahala na iyon ay parang punyal na tumusok sa dibdib ni Isabel. Si Aling Dolores na nakamasid sa lahat ay tuluyang gumuho. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang pagkabigla ay naging napakabigat para sa kanyang mahinang puso. Nanlabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Nakagulo ang mga tao. Ngunit walang sinuman sa mga importanteng bisita ang lumapit para tumulong. Si Marco, sa halip na tumulong, ay nagtago sa likod ng gataw. Sa tulong ng ilang mababait na estranghero, nakamalay si Aling Dolores. Ngunit ang takot ay naroon pa rin sa kanyang nga mata. Muli siyang sumulyap sa entablado kung saan pinuputol na ni Miguel ang laso habang kumikislap ang mga flash ng kamera. Naramdaman ni Aling Dolores na isinugal niya ang buhay ng kanyang anak at natalo siya ng malaki. Dahan-dahan silang umalis sa lugar na iyon, pasan ang bigat ng kahihiyan. Ang tunog ng mapalakpak sa kanilang likuran ay parang tunaw na bakal sa kanilang pandinig. Huling lumingon si Isabel, nakatayo pa rin doon ang helikopter. Naisip niya sana ay pinakinggan ko ang aking puso. Ang pag-uwi ay tahimik at masakit.
Si Aling Dolores ay nakaupo sa likod ng tricycle, umiyak at sinisisi ang tadhana, hindi ang kanyang sariling kasakiman. Pagdating sa bahay, ang magpalamuti para sa kasal ay tila nangungutya sa kanila. Ibinato ni Isabel ang kanyang naalahas sa mesa. Naramdaman niyang ang naito ay hindi palamuti, kundi na tanikala. Nang gabing iyon, hindi sila nakapunan. Ang gutom ay tila naglaho na. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang ipakita ni Marco ang kanyang tunay na kulay. Tumawag siya at nagdahilan na kailangan munang ipagpaliban ang kasal. Naintindihan ni Aling Dolores na umatras na ito. Ang prangkanyang hinabol ay tumatakbo na rin palayo sa kanya. Buwang gabing gising si Isabel. Naalala niya ang bisikleta ni Miguel. Naisip niyang bakal man ang magulong nito, ginto naman ang taong nakasakay dito. At ang hawlang ginto na papasukin niya sana ay may laman na taong mas matigas at kalawangin pa sa bakal. Naintindihan na niya ngayon kung bakit dumating si Miguel sakay ng bisikleta. Iyon ay isang pagsubok at siya ay bumaksak. Kinabukasan, nasa front page ng diaryo ang malaking litrato ni Miguel. Agad itong tinupi ni Aling Dolores at itinapon sa basurahan na parabang may tatago niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay nakapaskil na sa bawat sulok ng bayan. Ang makabulungan ng kapitbahay ay nagsimula ng umabot sa kanilang pandinig. Tingnan mo, dumating na ang suwerte, itinaboy pa. Nagpasya si Isabel na hindi na siya iiyak. Ibinaba niya ang lahat ng magagarang damit at nagsuot ng simpleng bestida. Ito ang kanyang tahimik na pagre-rebelde. Kung nais niyang mabawi ang kanyang dignidad, kailangan niyang lumabas sa anino ng kanyang ina. Ilang araw pa, dumating ang balita na umatras na nga ang pamilya ni Marco. Napahagulgol si Aling Dolores. Gumuho na ang kanyang kastilyong buhangin. Inay, mahinahong sabi ni Isabel, ito ang bunga ng ating maginawa. Ininsulto natin ang isang taong totu. At ngayon, iniinsulto tayo ang mga taong hindi totu. Nagbabayad lang tayo. Nagulat si Aling Dolores sa tinig ng kanyang anak. May bago itong tapang at determinasyon. Sa dilim ng gabi, naisip ni Isabel na si Miguel ay nakabalik na sa kanyang mundo kung saan siya ay pinapahalagahan. At siya, naiwan dito, sa ilalim ng naguho ng kanyang napakakamali. Ngunit sa ilalim ng gaguhong iyon, may isang bagong pagunawa ang sumisibol. Natutunan niya, hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng maalikabok ay walang halaga. Ito ay isang kaalaman na binayaran niya ng napakamahal na halaga. Ang kabanatang itong kanilang buhay ay isinulat sa tinta ng luha at pagsisisi. Ang gulong ng tadhana ay yumikot na. Ang nasa itaas ay nanatili sa kanyang taas at ang nasa ibaba ay lalo pang lumubog sa kanyang kinalalayan. Ngunit hindi pa tapos ang ikot ng buhay. May isa pang pagliko na magbibigay ng huling hatol sa batas ng karma. Isang taon ang lumipas. Ang ilok ng Figan ay patuloy na umagos at kasabay nito ang pagbabago sa kapalaran ng matao. Sa dating tigang na lupa, nakatayo na ngayon ang dambuhalang gusali ng De La Cruz Charity Hospital, isang bagong sinak ng pag-asa. Ang lumang bahay nina Aling Dolores ay nawalan ng dating kislap. Ang pintura ay kupas na, isang salamin ng kanilang bumaksak na katayuan. Si Aling Dolores ay madalas nang nakahiga, may malalim na kawalan sa kanyang mata. Ang kanyang kalusugan ay humina, ngunit higit pa roon, ang kanyang kaluluwa ang may sakit. Ang panloloko ni Marco na lumabas, nakasal na pala at baon sa utang ang tuluyang dumurok sa kanya. Naubos ang kanilang natitirang yaman sa pagbabayad sa mga pinakakautangan at abogado. Si Isabel ay hindi na ang dating delikadong manika. Ang napagsubok ay nakpatanda at nakpatatag sa kanya. Para matustusan ang kanilang pangangailangan, nagturo siya sa isang maliit na paaralan. Araw-araw, habang naglalakad siya, sinasalubong siyang ng matingin ng awa at pangungutya. Ngunit hindi na niya ito pinapansin. Tinanggal na niya ang korona ng huwad na karangyaan. Alam niyang ang paghihirap na ito ang kanyang penitensya.
Dapit hapon na at pauwi na si Isabel. Ang kanyang dan ay dumaraan malapit sa bagong ospital, isang lugar na pilit niyang iniwasan. Ngunit sa araw na iyon, may inihandang ibang tanawin ang tadhana. Sa hardin ng ospital, biglang natigilan si Isabel. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Miguel iyon, ngunit nakasuot ng napakasimpleng damit tulad noong una silang nakita. Hindi siya nag-isa. Kasama niya ang isang babae na nakasuot din ng simpleng bestida. Walang kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maningning pa kaysa sa anumang alahas. Iyon ang asawa ni Miguel, isang guro mula sa probinsya na pinili si Miguel noong ito'y nagtatago pa ang pagkatao. Minahal niya ang maideya ni Miguel, hindi ang kanyang pera. Naktaho si Isabel sa likod ng isang puno, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito selos, kundi ang kirot ng malalim na pagsisisi. Nakita niya si Miguel na kinuha ang isang lumang bisikleta, ang mismong kalawangin na bisikleta na naging dahilan ng kanyang pagkataboy. Sumakay si Miguel dito at isinakay ang kanyang asawa sa likuran. Sila'y masayang naktatawanan, buong pagmamahal na isinandal ng babae ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel habang dahan-dahang umandar ang bisikleta. Isang tanawin ng purong kapayapaan at pagmamahalan. Ang bilyonaryo ay sakay ng isang sirang bisikleta, dala ang kanyang buong mundo. Tumulo ang luha ni Isabel. Naintindihan niya na ang kaligayahang hinahanap niya sa mga kotse at mansyon ay naroon pala sa likurang upuan ng bisikletang iyon. May helikopter si Miguel, ngunit ang tunay na saya ay nasa bisikleta dahil ang kasama niya ay totoo. Ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa sasakyan. Ipinakpalit niya ang isang tunay na kasama para sa pangarap ng isang mayamang asawa. Nawala na sa kanyang paningin ang bisikleta, ngunit ang tunok ng kampanilya nito ay nanatili sa hangin. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya sa araw na iyon, natapos na ang kanyang penitensya. Tinanggap na niya ang kanyang pagkakamali at gumaan ang kanyang dibdib ba. Alam niyang hindi na niya may babalik si Miguel, ngunit ang buhay nito ay nakbigay sa kanya ng bagong direksyon. Nakpasya siyang hindi na siya maghihintay ng prinsipe. Bubuin niya ang kanyang buhay sa sarili niyang pagsisikap. Pag-uwi, nakita niyang nagdarasal si Aling Dolores sa isang madilim na silid. Nilapitan siya ni Isabel at ipinatong ang kanyang ulo sa tuhod ng ina. Walang sisihan, walang sumbatan. Hinaplos ni Aling Dolores ang buhok ng anak at sa unang pagkakataon may tunay na pagsisisi sa kanyang mamata. Pabulong niyang sinabi, "Anak, patawarin mo ako. Dahil sa kislap ng ginto, binitiwan ko ang tunay na diamante." Makasamang umiyak ang mag-ina sa dilim, ngunit ang magaluhang iyon ay hindi nakpahina, bakus ay nakpatatag sa kanila. Gabi na sa lungsod. Ang mailaw mula sa magadasal sa ilog ay lumulutang sa madilim na tubig, isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, kayang itong talunin ng isang maliit na kandila. Si Miguel at ang kanyang asawa ay masaya sa kanilang maliit na mundo. Si Isabel naman ay nagsisimulang pulutin ang napiraso ng kanyang nawasak na mundo. Ang batas ng karma ay naganap na. Ang pumili ng pagpapakumbaba at pagiging simple ay nagkamit ng lahat. Ang pumiling kasakiman at pagpapakitang tao ay naiwang walang laman ang makamay. Ito ay hindi lamang kuwento ng isang nasirang relasyon, kundi kuwento ng mga halaga sa buhay na madalas nating nakakalimutan.